Magandang araw mga kababayan ko, kapwa ko Filipino, sa lahat ng OFW abroad kung saan man kayo naroon sa iba't ibang bahagi ng mundo, magandang araw. Ngayon pag-uusapan natin itong lumabas na testigo or whistleblower sa Senado na si Jojo Morales pala, na nag-testify na yung dokumento ng PDEA leak is totoo at pinatunayan naman yan ni Senator Bato na ito ay hindi AI. So, 10 years ago pala is napag-initan na ito si Jojo Morales, si Agent Jojo Morales ng taga-PDEA na itong si Director General Arturo Kakdak. Yun. So, noon pa pala pinag-initan sa kasi itong si Morales is nagsasalita doon sa media na sayang yung yung kaso na ikakaso doon sa mga Chinese na mga nahuli ng mga drug lord dyan sa Ayala, Alabang dahil sa pagdismantle ng isang drug laboratory ng mga Chinese. At mayroong taga nahuli, nakita naman sa video na mayroong nahuli at dapat kakasuhan ayon kay kay Jojo Morales. Kasi kung hindi, mawawala yung kaso, parang gano'n ang pagkasabi. So ang team leader nito para masawata ito, madismantle itong drug laboratory ng mga Chinese is si sino ba yun? Si Randy Paragas ata yung team leader ng pagdismantle. So ngayon, itong si Kakdak is hinihinga ng opinion ng mga taga-media. Hindi naman siya nagbigay ng kanyang salaysay o anuman ang dapat niyang sabihin. At binigtay pa itong si Jojo Morales na wala naman niyang nagawa na parang malaking mga accomplishment, parang ganyan yung pagkasabi. Tapos itong si Jojo Morales naman, ayun sabi niya, sa kanila lang, piso-piso yung binibigay. Tapos yung kilo-kilo, parang hindi ganon. Talagang ganon talaga mangyayari sa isang gobyerno na protektado yung mga droga. Yun naman hanggang ngayon dumami nga yung droga sa ating bansa. So, kung hindi totoo yung sinasabi ni Jojo Morales, sana yung si Director General Arturo Kakdak, sana nagsalita. Sana ituloy yung kaso. Sa kasuhan yun at talagang ipapakulong. So, papanoorin lang natin kung ano yung istorya or statement ni Jojo Morales at itong si Kakdak. So, tara. January 2012, agents of the Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA dismantled the drug laboratory inside the exclusive Ayala Alabang village, arresting 5 Chinese suspects. Because of this accomplishment, Intelligence Officer 3 Randy Paragas, the team leader of the group, was named Best Field Agent for 2012, almost a year later. Many agents are saddened by his resignation, which might affect the case against the Ayala Alabang Chinese drug lords. Tataob yung kaso laban doon sa mga Chinese drug lord na kasalukuyang nakakulong ngayon. Mawawala ng ebidensya, sayang yung effort ng PDEA, sayang yung effort ng gobyerno, sayang yung pondo ng gobyerno. Investigation Agent 3 Jonathan Morales, also a team leader, says some agents are demoralized because of the reluctance of the PDEA leadership to go after Chinese drug lords and syndicates. Hindi ko nga maintindihan sa kanila kung natatakot sila dito sa mga drug groups na to o meron talagang nakikinabang dito sa mga drug groups na to. Kasi pagka ayaw birahin, ibig sabihin may nakikinabang. Magkano yung dahilan? Morales says since Director General Arturo Kakdak and Deputy Director General Rene Orbe assumed office, the agency has not caught a single Chinese drug lord or dismantled a drug laboratory. Ang gusto niya, mag-concentrate kami sa papiso-piso kesa doon sa kilo-kilo. Ang dapat binabanatan dito, kung gusto mo matigil, banatan mo yung pinakaulo. Kakdak refused to face the camera to answer the allegations against him. Instead, Kakdak gave ABS-CBN News an accomplishment report showing PDEA was able to dismantle this year 2 Shabu stores and 46 drug dens and arrested 7 members of the West African drug syndicate. Kakdak also said Morales could just be griping because he has not been given a big assignment since he's under investigation for an extortion case against a suspected Chinese drug lord. To clear the matter, Morales says he is willing to face any congressional investigation on his allegations against the PDEA leadership.